ang sarili niyang colleague, mga kababayan, na minamaliit niya, itong si Panfilo Lacson, mga kababayan, binutata itong si Marcoleta. Itong uto-utong lawyer na to, sinoplak, mga kababayan, ng matagal ng investigador. Bakit kanyo, mga kababayan, anong lumalabas dito? Dahil sabi ni Marcoleta kanina, mga kababayan, aligasyon. Pero hindi pwedeng baliwalain kasi ito yung nagpapatunay ng mga tinuran or mga sinabi ni Guteza. Ano bang katotohanan doon sa sinabi ni Guteza na biglang nawala? 'Di ba? Pag ikaw ay nagsalita, mga kababayan, kung propaganda lang, magsalita ka and then you run away. 'Di ba? Magtago ka na sa saya ng nanay mo, hindi ka na magpakita. Pero kung gusto mo mag-prosecute, mga kababayan, makikipagtulungan ka sa DOJ, sa Ombudsman. Same thing dito kay Zaldico, mga kababayan. If the allegation is right, if the allegation, mga kababayan, is sufficient at yung mga allegation na yan ay pinapatunayan ng mga ebidensya, then you have to stand on it, mga kababayan. Di ba? Tindigan mo yan. At ikaw ay umuwi ng Pilipinas. Pero itong si Marcoleta, mga kababayan, sa tagal na nga sabi ko sa Senado, sa tagal na sa Kongreso, hindi niya pa rin alam ang procedure ng NEP, ng GAA, ng GAB, mga kababayan, at ng BICAM. Okay? Kaya itong si Panfilo Lacson, nakahanap po ng butas, mga kababayan, dito kay Marcoleta. Anong pahayag, mga ka-GPnatic, ni Panfilo Lacson? In fact, hindi siya pinangalanan dito pero mga kababayan, hindi lang si Zaldico ang binanatan dito. Lahat ng mga naniwala, lalong-lalo na si Marcoleta na dapat daw ito ay hindi palagpasin. Ito po, mga kababayan, ito po yung sinabi ni Panfilo Lacson. Yan. Sabi ni mga kababayan, pahayag ni Zaldico, tinugon ni Lacson, mga kababayan, ng malaking question. Ibig sabihin, tinugunan, mga kababayan, sinagot. Ma'am, salamat Ma'am Jennifer Castillo sa pag-share ng blessing. Uy, kapelyedo ko pa. Ayan. Pahayag ni Zaldico, mga kababayan, binutata or sinoplak ni Ping Lacson. Bakit? Kasi nga, mga kababayan, mga ka-GPnatics, sabi rito ni Ping Lacson, isang malaking question ang tugon ni Senator Panfilo Ping Lacson sa viral video ni dating Bicol Party List Congressman Zaldico, mga kababayan, na nag-akusa kay na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at dating House Speaker Martin Romualdez na umano'y nag-utos ng 100 bilyong budget insertion sa bicameral conference para sa 2025 national budget. Si Lacson, nakilala bilang tagabantay ng pera ng bayan at simulat sa pool na tumutuligsa sa issue ng pork barrel at budget insertion, ay nagsabing taliwas sa aktual na proseso ng National Expenditure Program ang sinabi ni Ko ayon sa kanya. Hindi natin mga kababayan, hindi natin pwedeng paikot-ikutin dito si Ping Lacson. Dahil gaya nga po ng paglalahad dito, si Lacson bantay ng pera ng bayan. Kaya nga hindi yan tumatanggap ng pera ng PIDAP, di ba? Dati pa. Ng pork barrel. Ng pork barrel, mga kababayan, dati pa. Hindi talaga itong si Ping Lacson. At binabantayan yan, yung mga insertion. Sa kanya din yan. Na yung flood control, mga ka-GPnatics, siya din. Hindi si Villanueva. Si Lacson talaga ang nagsiwalat niyan.
ay nagsabing taliwas sa aktual na proseso ng National Expenditure Program. Ang sinabi ni Ko, ayon sa kanya, ang Pangulong Marcos Jr. ay may buong kapangyarihan sa paglalagay ng anumang halaga sa NEP bago pa ito makarating sa Kongreso. Mga kababayan, malaking malaking punto itong sinabi ni Panfilo Lacson. Kung ikaw, mga kababayan, ay talagang gusto mo, 'di ba? Na magnakaw. Yung hindi ka mahalata. Maaga pa lang. Ilagay mo na kaagad sa NEP. Huwag mo nang padaanin, huwag mo nang antayin na punta sa bicameral conference committee. 'Di ba? Ilagay mo na kaagad doon. Walang makakapansin. Sabi ng mga DDS, nabasa ko kanina. Oy, palusot nyo lang yan. Malay mo, nakalimutan ni Marcos. Malay mo, nakalimutan ni Bangag. Kaya hinabol niya lang ito via BICAM. Talagang laging may palusot, no? Lagi talagang may mga banat, eh. Mga kababayan, hindi talaga mawala yung kanilang mga rason na bulok. Oh, baka daw nakalimutan lang. Kaya ipinahabol sa BICAM at hindi po sa NEP. Mga ka-Jepinatics, matalino ang Pangulo natin. Bakit niya naman ipapahamak yung kanyang sarili? Kung siya ay corrupt, 'di ba? Kaya nga sabi kanina questionable yung video na ito. Mukhang AI lang. Dahil yung nagsasalita, matagal na rin yan na kongresista. Hindi niya rin ba alam, mga kababayan, ang proseso ng NEP, ng GAA, ng Bicameral Conference Committee? O, parang si Marcoleta. Hindi niya napansin kaagad yun kasi pulpul. Di ba? Mga kababayan, ang isang matagal na kongresista dapat alam eh. Kaya pinansin niya na mukhang AI kasi hindi niya alam yung proseso. Mukhang pinagawa lang sa rekto. Nagsalita ng kung ano-ano. Para tumbukin ang Pangulo. Diba? Pero doon pa lang, butas na sila. Yung NEP, mga kababayan, ilagay mo lang yan doon. Maliwanag. Na hindi nyo matutunton si Pangulong Bongbong Marcos dyan. Si Lacson na nga nagpatunay eh. Oh. Inaayos pa lang yung National Expenditure Program. Pwede na magsabi, sige, pasok mo dyan yung ano. Wala na yon, mga kababayan, lusot na yon. Bakit mo pa gagawin sa BICAM? Na alam mo, mga kababayan, na ang BICAM, kahit nasabihin natin open secret o sabihin natin sikreto yan, nandyan lahat ng anomalya, bakit ka dyan gagawa? May ano yan, mga kababayan, sabi ko kanina, hindi bopols ang Pangulo, hindi bobo. Dahil kung gagawa ka ng katarantaduhan, pipiliin mo dun sa safe na paraan. Hindi ka gagawa ng kalokohan dun sa may trace. Diba? Na kayang i-trace. Oh. Pag bobo di natanggap ng paliwanag yung mga yan. Kahit 1 trillion kayang ilagay ni BBM sa NEP, bakit mag-aantay pa sa BICAM? Exactly. Diba? GP sa DDS, DNA, brain not needed ang first requirement. Tama kayo dyan. Hindi kailangan paganahin, no? Parang buhay na patay. Parang gano'n eh. Kaya barado sila, etong si Saldico, maging itong si Marcoleta, mga kababayan, na bumenta. At talagang, sabi ko nga walang hiya. Bentang-benta kay Marcoleta etong mga pahayag ni Saldico. Samantalang 18 taon sa Kongreso, hindi niya ba alam ang proseso ng NEP, ng BICAM, ng GAA, ng GAB? Oh. Sabi pa rito, sa kanyang reaction, sinabi ni Lacson,
I'm not defending the president. Why would he insert 100 billion sa BICAM samantalang sa NEP, kaya niyang gawin yan parang hindi nagtugma. Ayun. Puntos na puntos. Isang malaking puntos talaga ang ano dito nakita mga kababayan. Kaya nga sabi ko sa inyo 50-50 ang dating sa akin ito eh. 'Di ba? Kasi matalino naman siguro si Saldico. Ang tagal din ni Saldico sa Kongreso. Imposibleng hindi niya alam yung BICAM. So, ang pwedeng magkamali, mga kababayan, sa bagay na yan, kapag AI, kapag ang isang tao na gumawa ng script ay hindi po nanggaling sa Kongreso. 'Di ba? Maaring ang gumawa ng script na yan, si Sarah. O hindi nanggaling sa Kongreso. O, kaya hindi niya po alam yung proseso. Kung paano po nagkakasunod-sunod. 'Di ba? Sir GB, parang pirated na CD, local. Hindi lang pirated eh. Yung local okay lang 'yon, pero yung pirated, mga kababayan, yan yung yung tumatalon-talon. Kumbaga, kinopya mo na, pero dahil nga wala kang idea. Hindi, ganito yan, mga kababayan. Itong pinakasimpleng dyan eh. Itong pinakasimpleng paliwanag. Parang nag-e-exam. Bilang estudyante, dalawa kayo. 'Di ba? Nagsusulat ngayon yung kaibigan mo, katabi mo. Dahil cheater ka, mga kababayan, yung pangalan ng katabi mo na kinokopyahan mo, kinopya mo na rin yung kanyang pangalan. Na hindi mo alam na yun ay pangalan niya. 'Di ba? Parang ganito yung nangyari kay Saldico eh. Mga kababayan, dahil yung gumawa ng video, ito ano lang natin, usapin lang, parang ito ay opinion lang natin. Dahil hindi alam nung gumawa ng script ang proseso sa BICAM, kaya ngayon, doon sa lumabas sa video, hindi rin niya alam yung proseso ng BICAM at yung NEP. 'Di ba? Parang nagpadala lang sa mga kababayan, nagpadala lang kung ano yung gusto. Yung dikta ng direktor. Yung direktor walang nalalaman, ayun, booking. Kasi imposible na magkamali eh. Imposible na hindi alam ng isang kongresista. O teka, sasabihin niya sana, uy, teka lang, BICAM, tapos NEP. O nga hindi pwedeng mangyari yun eh. Wala ka makukuhang substantial sa DDS, puro hearsay lang yan. If true yan, 100 billion, no need to examine the budget. Total na lang tingnan ni PBBM bakit pahirapan pa ni PBBM sarili niyang insertion, dadaan pa sa BICAM, sa NEP pwede na. Correct. At isa pa, mga kababayan, why would the president vetoed itong 2025 budget, mga kababayan, kung 'di ba? Kung wala siyang question. Kung siya ang naglagay doon. Siya mismo ang nagbitod nito eh. Paano 'yun? So mga kababayan, hindi tumutugma. Maliwanag yung sinasabi ni Lacson. Dagdag niya, hindi tugma sa takbo ng budget process. Ito nga yung sinasabi ko eh. Yung video, it appears to me that who written this script, mga kababayan, ay hindi po niya alam yung takbo ng budget process. Kung iisipin nyo, kung sino ang papasok sa isipan ko na hindi alam yung budget process, si Sara Duterte. 'Di ba? Sara Duterte, hindi niya alam yung budget process kasi hindi naman siya napunta sa Kongreso. 'Di ba? Ito na yung sabihin natin, common sense only because alam ko yung budgeting process na nagsisimula sa NEP na presidente may complete control over what should be inserted in the NEP. 'Di ba? Binigyan din ni Lacson na may mga provision sa budget na binitod ng Pangulo. At ang iba naman ay classify bilang FLR or for late release. 'Di ba? Or for later release. Isang kategorya ng DBM kung saan hindi mo na maaaring i-release ang pondo hanggat hindi natutugunan ng ahensya ang mga rekisito o issue sa compliance. Second, bakit niya ito ibibitod?
Bakit niya in FLR? Assuming na totoong nag-insert sa Bicam, bakit niya ibibito? Exactly. Di ba mga kababayan? Bakit mo ibibito ang isang bagay na alam mo? At bakit mo ibibito ang isang bagay na alam mo na meron ka dyan gustong kunin? Diba? Para sa sarili mong consumption. Oh, hindi talaga tugma. Kasabay nito, hinamon ni Senator Sherwin Gatchalian-Sico na humarap ng personal sa Senado at hindi puro video habang nasa abroad. Aniya, harapin mo itong mga tanong. Pumunta ka dito sa hearing at harapin mo ang mga accusation sa'yo. Hindi ang nagtatago pa tapos gagawa ka ng video tapos ano-ano ang sasabihin mo. I think physical presence yan ang pinaka-importante na mag-vindicate sa'yo. Sabi ko nga, maniniwala ako sa na totoo na si Saldico yung nasa video kung makikita natin siya via Zoom or humarap siya dito sa Pilipinas. Umuwi siya dito, humarap sa pagdinig. Hindi gaya nung kahapon, nakikita ko na naman si Marcoleta, pinipilit niya na humarap. Etong si dating Speaker Martin Romualdez. Alam mong hindi pwedeng pilitin na humarap yan. Si Bato nga hindi pinipilit na humarap dahil may interparliamentary courtesy ang Senado at ang Kongreso. 'Di ba? Mama, salamat sa mga nag-share ng blessing. Ma'am Leticia Fernando, thank you. At dun sa kanina mga kababayan, ano ba pangalan ni ma'am? Teka lang. Ayun, si Ma'am Jennifer Castillo pala yung kanina. Yung sabi kong ka-apelyedo. Thank you. Okay. Ayan, tatakdo tayo, puro tanim ebidensya, walang resibo. Pero ngayon, hero ng mga DDS yan. 'Di ba? Hero ng mga DDS yan. Panira yan sa PBBM admin na gawa-gawa ng kampo ni Sara para mapatalsik ang Pangulo. Sabi ko nga kanina, mga kababayan, paglabas ng video, bakit si Marcoleta ang naglabas? Bakit tumaon sa araw ng pagdinig ng Blue Ribbon? 'Di ba? Tapos pagkalabas ng video, nandyan na yung mga ralista at ang pinananawagan na kinumpirma na ni Saldico. Ang Commandant-Chief, sabi nila, Commander-in-Chief. President-Chief. Mga kababayan, doon ka magtataka parang organize yung kanilang mga lakad, yung kanilang mga plano. 'Di ba? Patungo doon sa rally para ang taong bayan magsumiklab ang kanilang mga damdamin, magalit sa Pangulo, lumabas at pababain na naman siya sa pwesto. Ito pa isa, mga kababayan. Dito, biruin nyo kung hindi ka nagsisinungaling, dito pa lang sa MedCert mo Di ba Ma'am Arda yan? Lumabas doon, yung MedCert niya na ipinakita, mga kababayan, ay MedCert niya noong January 2025 pa. Ano na ngayon? Fourth quarter of the year, November. Patapos na nga, mga kababayan. January pa yung MedCert yan ang ipinasa mo. 'Di ba? January 23, 25 yung MedCert nung before siya umalis ng July 2025, 'di ba? Doon pa lang Palsis in unos, palsis in omnibus. Nagsisinungaling na siya dyan. Sa una pa lang. Tapos papaniwalaan nyo na wala naman maipakitang ebidensya. Sabi ko nga po, mga kababayan, kung takot ka sa buhay mo, ang unang papasok sa isip mo, hindi mo na patatagalin kung meron kang pasabog, kung meron kang ebidensya. Yun ang unang-una mong ilalabas. Hindi yung pag-aantayin mo pa yung mga tao. Sasabihin mo, may ebidensya, may resibo. Nasaan? Takot kang mamatay pero hindi mo pa ilabas. No. Ayan pahiyang-pahiya dito, mga kababayan. At isa pa, hindi lang yan.